Welcome back sa ating channel. So ito, meron tayo ngayong gagawin dito na dalawang TV. Dala ng kaibigan nating technician. So itong una nating gagawin na isang Devant na 39 inches. Tapos yung mamaya Hisense na 39 inches din. So yung problema nito ay meron naman siyang display pero may kasamang bar lines. So very common na yung problema ng ganitong model. So bali yung model na ito ay meron na tayong upload noon mga ilang taon na. Ganito din bar lines. So bali i-compare natin siya doon sa i-repair natin mamaya na Hisense. So parehas lang sila na gumamit ng AO panel. Pero magkaiba yung paraan ng kanilang pagre-repair. So bali yung unit na to ay dinala ng kaibigan natin na technician din. So sinubukan niya na tong naghang ng mga resistor dito sa kanyang mga clock at saka LC1, LC2. So bali ang gagawin na lang natin diyan ay magkakating na lang tayo. So yung model kasi ng source board nito ay kailangan nating i-cut yung kanyang LC1, LC2. So may upload na tayo nito noon mga bro. Kaya hindi na natin yun ika-cut. So bali ayusin ko na lang yung pagkakabalik ng kanyang mga LC1, LC2 dito magkabilaan kasi naggalaw na to eh. Sinubukan daw maghang pero hindi na ayos. Ano naman to mga bro, mahirap din gawin itong ganitong panel, AO panel. Pero kapag nakuha nyo na yung technique dito, ay madali na lang. So, magkaiba yung ano dito, mga paraan na ginagawa. So, marami tayong option. Pwede tayong maghang, pwede tayong modify. So yung gagawin natin dito ay maghahang tayo ng LC1, LC2. Hanapin natin kung saan diyan sa left and right. At magkakat din tayo. Magkakat tayo dun sa kanyang level shifter. Yung source ng kanyang LC1, LC2. Tapos modify natin. So gawin na lang nating BGH yung supply ng LC1, LC2. So bali naiayos ko na yung pagkakabalik ng mga resistor. So ano na lang, so ikakat ko na lang yung kanyang LC1, LC2 ng kanyang galing sa kanyang level shifter. Tapos saka natin maghang ng LC1, LC2. Hanapin natin kung saan sa left and right. So ayun meron pa rin yung bar lines. Ayun, dun sa mga bago pa lang sa ating channel, kung hindi pa kayo nakag-subscribe, please subscribe. Pa-like na din ng ating video. Pa-share sa iba para makatulong sa mga nag-umpisang technician. Doon sa mga master technician, ano na to? Basic na lang sa inyo. So pang ano lang to mga bro, pang newbie lang. Pang newbie technician. Hindi pwede to sa sa mga customer. Kasi yung iba sinusubukang gawin hanggang sa maihang na lahat ng resistor. Yung iba nawawala pa yung ibang resistor. Ayun, pag dadalhin na sa technician, wala na. May hirapan na yung technician. So bali dito, na try ko nang naghang ng LC1, LC2 sa kabila. Ganon. So bar lines pa rin. Kaya lumipat na tayo dito sa kanyang left side.
So, 4 yung resistor dyan, 2 resistor sa kanyang LC1, 2 resistor din sa LC2. So, bali tig 200 ohms yun. Tig isang resistor lang yung ihang natin. Unahin natin LC1, pag di umibra, balik natin, tapos maghang naman tayo sa LC2 hanggang sa umayos yung kanyang display. Okay, testing ulit natin. Ayun na. Wala na siyang bar lines. So, bali yung nahang natin dyan ay yung LC2. Okay, try ulit natin. Ayan. Labas si Devant. Kanina, paglabas ni Devant, may kasamang bar lines. Pero ngayon, okay na siya. Ayan, lalo na pag pinipindot natin yung input, kasabay nung display, may bar lines. So, ngayon, ay okay na siya. So, yung papakita lang natin, yung nahang natin dito, una nating hinang dito sa kanyang left side, LC1. Isang 200 ohms, bar lines pa rin. Tapos, yung pangalawa nating naihang is yung LC2, o isang resistor lang. So, yung dalawang resistor dyan, LC1, tapos yung sumunod, LC2. So, yung una nating ginawa dito ay inayos lang natin pagkakabalik ng mga resistor na hinang ng ating kapwa technician. Tapos nung nabalik na natin, kinat natin yung LC1, LC2 galing label shifter at dinirekta na natin kinonik yan sa BGH via 22 ohms resistor lang yung gamit ko dyan. So, pwede kayong maggamit ng mas mataas pa na value ng resistor. Ayan, nakarekta na yan sa BGH. Tapos LC1, LC2 napapasok sa panel. Tapos naayos na yung kanyang display nung nahang natin yung LC2 dito sa kanyang left side. Yan, wala na siyang bar lines, walang fine lines, normal yung kanyang display. So, yung isusunod natin gawin dito ay ano naman, iba naman yung diskarte. So, ito, pangalawa, 39 and 2171. Hindi ako nagkakamali, yung unang model na ginawa natin ay DL39641. So, ito naman, Hisense. So, parehas lang din na yung ginamit dito na LCD panel ay AU. Pero magkaiba sila ng pamamaraan. So, maraming ano dito mga bro, maraming diskarte dito sa pag-repair ng panel. Kaya dapat i-discover nyo. Kasi yung mga ginagawa ko dito ay dinidiscover natin. So, mahilig tayong mag-eksperimento. Kasi iba kasi yung pakiramdam kapag pinag-eksperimentuhan mo siya at naayos mo. So, yan mga bro yung aayusin pa natin. Hindi masyado na ibalik nung kasama nating technician yung balik ng mga resistor. Kasi iniisa-isa niyang naghang ng resistor dyan, LC1, LC2, at saka yung kanyang mga clock. So, kailangan natin yung ayusin para mabalik sa dati and then maumpisan natin yung ating procedure. Pero yung ano dito, yung gagawin natin dito ay magkaiba doon sa gagawin natin doon sa nauna nating
ginawa na Devant, same din na 39 inches. So, ayan, naibalik ko na ng maayos yung mga resistor. Tapos dito sa kabila, naibalik ko na din, kaya lang mayroong tumalsik na isang resistor dyan. Wala na, hindi ko na mahanap. Kaya nilagyan ko na lang ng ibang resistor. So, yung gagawin natin dito, ito yung kanyang level shifter IC. Ayan, yan yung galing yung kanyang mga clock at saka LC1, LC2. So, ikakat ko lang yung ano dyan, LC1, LC2 galing ng IC. Tapos, maayos na yung kanyang problema. So, hindi na natin hindi na natin yung i-directang supply sa BGH. So, yung gantong model, mas gusto niya, wala na siyang LC1 at saka LC2. So, ayan. Yan yung IC din na kinat natin nung una nating ginawa kanina. Pero dito sa pangalawa nating gagawin, hindi natin yon ikakat or hindi natin yon susuplayan ng voltahe ito BGH yung LC1, LC2. Ikakat lang natin. So, ayan yung problema niya. Paglabas ng display, may kasabay din na bar lines. At saka kung minsan to, nag-ano pa daw nagdo-double image. Ayan, naiwan pa rin yung kanyang bar lines. At saka pag nagpindot ka dyan ng mino or input, yun, maglalabasan na yung maraming bar lines. So, dito lang magko-concentrate ngayon sa kanyang level shifter IC. So, ikakat lang natin yung galing dyan patungo sa ating LCD panel. So, ayan, natapos na nating ikat yung ating LC1, LC2 galing ng ating level shifter. So, after natin yung makat, wala nang supply yung kanyang LC1, LC2 left and right. So, ayan. Wala na yung kanyang bar lines. Yung ginawa kasi dito ng kasama nating technician, naghang siya ng mga resistor, LC1, LC2, left and right. So, yung ginawa natin nung una, hindi pwedeng gawin dito. Kasi kahit na anong hang natin ng LC1 na LC2, left and right, magbabar line siya talaga. So, iba naman yung gusto nito ng panel. Gusto niya, mahang na pareho yung kanyang LC1, LC2, left and right. So, talagang wala nang supply yung kanyang yung pumasok sa kanyang LCD panel na LC1, LC2 left and right. So, hindi na natin yung kailangang i-connect sa BGH. So, iba siya doon sa ginawa natin nung una na kinonect ko pa yun sa BGH, yung kanyang LC1, LC2. So, ayan, makita nyo naman na malinaw yung kanyang display. Walang bar lines, walang fine lines, walang double image, walang flickering. So, ayun. So, sana nagustuhan nyo yung ating video. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe. Pa-like na din ng ating video at pa-share. Okay, hanggang dito na lang yung ating video. At maraming salamat.